Good morning guys, good morning mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning po sa ating lahat mga kababayan. Dito muna tayo mga kababayan sa mga good news mga kababayan. Huwag muna tayo sa mga politika, masyadong masilimuot. Maraming mga santong kabayo dyan sa ating Senado. Mga kababayan, masilimuot ang ating politika ngayon mga kababayan. Ano sa tingin nyo mga kababayan? Marami pong magaling, marami pong mga sabi makadiyos pero hindi naman nakikita sa kanilang mga ginagawa mga kababayan. Alam nyo na po siguro kung sino ang aking tinutukoy, kung sino po ang makadiyos na sinasabi nila. Dalawang lang ang tao dyan sa Senado na makadiyos na sinasabi nila. Si Joel Villanueva at si Mr. Tenji mga kababayan, na hindi naman nakikita sa kanilang ginagawa. Kaya nakakadismaya mga kababayan itong ating Senado. Kaya dito muna tayo sa good news mga kababayan. Pakinggan muna natin itong balita na ating pahayag sa inyo mga kababayan. Let's share it mga kababayan. Sana hindi tayo i-copyright ng GMA7 ito mga kababayan. So pakinggan natin ito mga kababayan. Bahagi po ng Araneta Avenue sa Quezon City hindi binaha sa kabila ng malakas na ulan nitong mga nakalipas na araw dahil ba sa bagong bukas ay salamat naman na drainage po ng rehabilitation project ng DPWH dyan. Ay salamat naman Alan Gatos, perennial yan na binabaha. Ngayon hindi na binabaha. Nasubok daw sa kasagsagan ng malakas na ulan noong Sabado ang bagong gawang drainage rehabilitation project sa Araneta Avenue sa Quezon City na kamakailan ay personal na ininspeksyon ni DPWH Secretary Vince Dizon. Congratulations kay Secretary Vince. Sa kabila kasi ng napakalakas na ulan at binaha ang ilang kalsada sa Quezon City, hindi naman nakaranas ng pagbaha ang Araneta Avenue mula Caliraya patungong E. Rodriguez. Kwento ng ilang residente nagtatanong kung dati-rati kapag malakas ang puhos ng ulan ay mabilis na naiipon ng tubig at nagkakabaha sa kanilang lugar. Noong Sabado ay hindi umano nangyari. Tila epektibo rin umano ang drainage project dahil sa kahit naipong tubig ay hindi naranasan sa Araneta Avenue. Kahit sa mismong kuha na video mula sa DPWH ay sa kabila ng malakas na buhos ng ulan ay tuloy-tuloy lang ang daloy o andar ng mga sasakyan. Umaasa naman ng mga residente na kahit na magkaroon ng bagyo ay hindi na sila makaranas ng pagbaha sa lugar dahil sa proyekto. Ako si Alan Gatos ng GMA sa Radyo. So ayan mga kababayan, isang good news yan para sa atin mga kababayan na talagang grabe naman talaga ang baha dyan sa Araneta mga kababayan sa Araneta Avenue. Talagang lagpas tao po ang baha dyan pero dahil sa nirehabilitate nila ang flood control dyan mga kababayan kasi malaki ang tubo nilagay dyan mga kababayan. Yung plastic po siya na matibay, malaki po ang kanila nilagay dyan. Sana ang tabing ilog dyan sa may Araneta Avenue papunta ng San Juan ay sana maayos na rin dyan mga kababayan para yung daloy ng tubig ay mabilis mga kababayan at maiwasan na ang pagbaha dyan sa Araneta Avenue mga kababayan. So maraming salamat po sa ating buting DPWH Secretary Vince Dizon at sa pamumuno ng ating mahal na Pangulo na si PBBM mga kababayan. At isa pa mga kababayan, tunghayan din natin ito ang rehabilitation sa EDSA mga kababayan. Ating itong pakinggan pang mga kababayan at ating panoorin mga kababayan. Nakita nyo guys, Itong EDSA mga kababayan. bagong asfalto, yung Orense Makati dito sa EDSA. Wala pa nga mga lenya. May nitinid pa yan. Papunta ng Guadalupe yan. Tingnan natin sa kabila. Ayun, ganun din dito sa kabila guys. Bagong asfalto rin. Wala pang wala pang mga lenya. Salamat. Ang sisipag ninyo. Hey guys, welcome back. Nakita nyo guys, bagong asfalto, yung Orense Makati dito sa EDSA. Wala pa nga mga lenya. May nitinid pa yan. Papunta ng Guadalupe yan. Tingnan natin sa kabila. Ayun, ganun din. Ayan mga kababayan, ang ating mga updates na maraming ginagawa ang ating DPWH at hindi lang masyadong nakikita ng ating mga kababayan. Nakatuon lamang dun sa impeachment ni VP Sara Lustay mga kababayan. At narinig ko rin mga kababayan, napanood ko rin sa balita, bumaha daw puno
doon sa Davao City mga kababayan. Nasaan na yung 51 billion ni Pulong na flood control mga kababayan. So ayan mga kababayan, sana tuloy-tuloy ang nagawa natin DPWH na mapahupa ang baha sa Metro Manila mga kababayan. Lalo dyan sa may Taft Avenue, tapat ng PGH, malalim din ang baha dyan mga kababayan. Pero tuloy-tuloy ang gawa dyan mga kababayan. Naglalatag sila ng malalaking tubo dyan, yung plastic na tubo mga kababayan na matibay po mga kababayan para yung agos ng tubig ay mabilis. Pero ang minsan ng problema atin din mga kababayan, tapon dito, tapon doon ng mga basura. Kaya yan ang dahilan kaya nababara ang ating mga drainage mga kababayan. So siya, sige, dito na lang ang ating munting vlog. Maraming salamat po sa inyong panonood. God bless us all mga kababayan. Please comment down below. Bye bye.